Ayan. So ito si Batusay. Ayan, Javier Leyte Clacker ko. Nilipad ko ng ano to, BFRC. Butas lang to ng Matnog Sorsogon. Nag-iisang butas niya, late lang siya ng 20 minutes. Ito naman, rektang anak niya, no, si Lady Mina to. Katbalogan Daybird, Javier Leyte, finisher 1 month bago nakauwi ng Javier. Ayan, pero blood related sila. So pinagbangga ko, ito yung unang pagkakataon na pinagbangga natin sila. So, ang plano, pang-infuse nga yung magiging anak nila sa mga susunod or mga future breeding natin. Good day mga ka-EA! Support today's video! So, ngayon na lang ulit tayo mag-update sa LOP dito sa ating YouTube channel. So, nagawi tayo nung nakaraang gabi or hapon sa bagong-bagong Pliers Loop at bago-bagong Stock Bird Loop ni Sir Jun dyan sa may Gaya-Gaya. So, ang update. So, ito yung Pliers Loop natin. Medyo nagkaroon din tayo ng adjustment pero sobrang minimal lang. No? Ito, nagkaroon tayo ng mamunting cover pangontra sa mga mayang makukulit. Tapos, naka-ready na rin yung foods nila dito. Tapos, yan, meron tayong binago rin which is itong pinaka lusutan nila sa trapdoor. Ayan, ginawa ko na lang solo butas, tapos yung dalawang butas dun sa may unahan tinanggal ko na. So isa na lang to entrada nila dito. So ito is parang anong tawag nito? Adjustment patungkol na rin sa pinaplano natin na kung sakaling papalarin makapag-avail tayo ng e-clock, no, top pigeon. So diyan natin nilalagay yung pad. Pero yung mga yan is plano pa lang at depende pa sa magiging sitwasyon. Siyempre, medyo costing din kasi yung ano, yung e-clocking. Kung na nagkakamali, nasa 8K din yun or 8.5. So, hindi ko pa sigurado kung kaya nating i-acquire yung ganon kasi marami pa tayong gastusin. Pero kung merong di natin alam, baka meron tayong supporter dyan na gustong sumuporta, di ba? Na tumulong, malay natin kung sakali lang mag-sponsor ng e-clock natin. So, ang worst case scenario kasi dito, pag may pasok kasi ako sa trabaho, nagiging tendency at kung hindi nakapag-file ng leave, pinapakisuyo ko na lang sa tropa. Pero kung sakali naman papalarin at makaka-acquire tayo or mag-sponsor kahit kalahati lang, tapos kalahati sa akin, di ba? Mahalay natin. Hindi na ako mahihirapan sa abangan. Especially may CCTV camera naman tayo na pwede mag-monitor ng ating arrival ng ibon. So, yun ang magiging best option natin. Ayan. Ito yung pinaka-landing board niyan. Tapos yun yung entrada. Bukas na yan. Tapos, ang rektang lusutan, ito na. Ayan. Isang butas na lang. Para kung sakaling mag-clock, di ba? Masi-centralize natin sa pinakagitna yung pag-tap ng sensor dun sa e-clock. And then, automatic, mag-credit na dun sa system. So, yun yung isa sa pinaka-best way. Pero kung hindi talaga kakayanin, balik tayo dun sa lumang sistema, which is yung sticker. Although, mas maganda rin naman yung ganun. Kaya lang, kailangan talaga meron magbabantay. So, 3 breeder na lang ang nakakasan natin dito. Itong kay Sir John Lasatin ng Mayor ng Pampanga, na-cross kay Mr. Solo. So, si Mr. Solo, tatay niyan is yung solo clock ng MacArthur to Bataan. Na-acquire natin kay Sir Michael Tolentino. Tapos yung White Vandenbroek na Luis Chu, na-cross naman dito sa Reiso, na direktang nanay ni Lady Mina to, yung Katbalogan Daybird, Javier Leyte finisher. Tapos syempre, itong in-inbreed natin, last clutch na nila to, si Batusay na Javier Leyte Clacker. At yung anak niya na si Lady Mina to, na Javier Leyte finisher. Tapos yun nga, Katbalogan Daybird. So, eto yun. Ayan. Papisahan na to by Monday. Actually, nung mga nakaraan may nag-PM dito, kaya naisagad ko pa ng last clutch. Kaya lang, available to for out. Last clutch na po ito mga kalapatids. Meron na rin kasi akong stock na gagamitin na nauna nilang anak. So, yun ay gagamitin kong materials by next year. Siguro either early by March or by April or May. Pang-breed ko na yon, pang-infuse ko dun sa iba nating kak dito na meron tayo na susubukan ulit pang MacArthur, no? So actually meron naman tayong mga MacArthur banded dito na pang South ngayong season, which is ito na yon. So by next week magsisimula na yung training sa BBCM.
So, nasa low play pa sila eh. Ayan. So, ito, si Batusay. Ayan. Javier Leyte Clacker ko. Nilipad ko ng ano to, BFRC. Butas lang to ng Matnog Sorsogon. Nag-iisang butas niya. Late lang siya ng 20 minutes. Ito naman, rektang anak niya. No, si Lady Mina to. Katbalogan Daybird, Javier Leyte, finisher, 1 month bago nakauwi ng Javier. Ayan. Pero blood related sila. So, pinagbangga ko. Ito yung unang pagkakataon na pinagbangga natin sila. So, ang plano, pang-infuse nga yung magiging anak nila sa mga susunod or mga future breeding natin. So, sana gumana yung ano nila, yung pairing nila ngayon sa pang-infuse natin, pang-inbreed. Pero may mga possible na next plan na rin ako kung kanino ko sila ipapares, no? So, abang-abang na lang. Pero syempre, priority natin na maipisa nila yung egg nila dyan. At the same time, is mapapahinga natin yung mga breeder natin. So, dun sa mga gusto or magiging interesado na i-acquire yung YB nila dyan, PM na lang kayo sa Facebook page. So, dalawang egg nila dyan. So, hopefully dalawa mapisa by Monday or Tuesday. So, yun yung expect natin na, na hatch nung egg nila. 75 years later. Ayan na mga kalapatids, pasok na yung ibon natin. Noong umpisa na ilang din talaga sila dito sa bago nating setup na na entrada eh. Ayan. So bahagya, ngayon pa lang sila nasasanay na sa pumasok diyan sa sa butas na yan. Yan, ilang pa talaga yung loko. Yun. Kailangan nila masanay dyan kasi magsisimula na nga yung training ng south natin. Yun, pangatlo na. Pang-apat. Yun. Sunod. Pang-lima. Ito, pang-summer to. Pang-anim. Pang-pito. Isa na lang, oh. Yun, pang-walo. Okay na. Kain na. Yung mga pang-wala. May mawala natin. Ayan, oh. South tsaka summer. Pinahirapan nyo ako ngayong umaga. O, ayan. Sa wakas, natuto na rin sila pumasok dun sa bago nila na trapdoor. O, ayan. Tapos naka-ready na rin yung ating training box kasi magtutos tayo ng team south natin sa trabaho. Ayan. Kailangan natin sipagan. Hindi tayo pa pwedeng sumuko. Bawal pang sumuko. Hindi pa tayo nag-champion eh.